First. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagip mula sa naaktuhang online kalaswaan ang 9 na taong gulang na batang babae sa Los Baños sa Laguna. Ang bugaw, mismong nanay ng biktima na ang kanyang katransaksyon ay mga parokyanong dayuhan umano. Arestado na ang nanay na posibleng parusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Kung bakit niya ginawang pagkakitaan ng anak, alamin sa aking pagtutok. Exclusive. Matapos pasukin ang masukal na daan sa gilid ng Riles sa Los Baños, Laguna, natumbok ng pulisya ang target na bahay. Nakumpirma ang hinala ng tumambad sa kanila ang nangyayaring online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Magdamit ka muna, bebe. Saan damit mo? Inabutan nila ang grade 4 student na 9 na taong gulang lang na naka-online. Nasa harapan ng kamera, nakawig at walang saplot. Huwag ka matakot, bebe. Ito mama, mas malaki to. Agad siyang kinustudiya ng mga pulis. Habang ang kanyang ina, dinampot at binitbit agad sa Campo Crame. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, mismong ina ng bata ang nagbubugaw sa kanyang anak sa mga parokyano nitong dayuhan online. Hindi lang basta picture, kundi live stream. So kung naka-schedule na yung live stream, sa kanya ipe-play actual kung anong pang-aabuso ang ginagawa niya sa kanyang sariling anak. Gagamiting ebidensya ang mga na-recover sa raid tulad ng mga pinapasuot sa bata ng kanyang ina. May mga parapernalyas na ginagamit para lalong maakit yung mga customer nila sa online. Sabi ng suspect, ginagamit niya ang anak para magkapera at mapondohan ang pag-a-apply sa trabaho ng mister. Kaya natin ito ginagawa dahil ang tatay mo nanghihingi ng pamasahe, ng budget. Sabi niya, meron siyang inaasikaso para raw yun sa training niya, sa requirement niya. Noong 1 taon pa niya ito sinimulan at ang malimit nilang customer ay isang Amerikanong nakapagbigay na anya ng kulang ₱250,000. Ang alok niya, tutulungan niya kami magpatayo ng bahay. 25 to 30 minutes video. Normal lang na naked. Minsan, dahil sa sobrang niyang galante, pinapalampas ko na lang ng total ng mga 50 to 55 minutes. Hati-hati yon kasi hindi kaya ng internet. Almost every day po yun. Life imprisonment kapag napatunayan natin na siya ay nagkasada. Ang biktima sasailalim sa counseling at aalalayan ng PNP at DSWD bago unti-unting maibalik sa eskwelahan. Sa mga magulang, dapat po tayo ang unang nagbibigay ng proteksyon sa ating mga anak. Hindi tayo ang unang nagpapahamak. Huwag natin silang gawing hanap buhay. Masakit. Durog na durog ako. Pinagsisisihan ko. Alam niya yun. Nagsusorry ako sa anak ko. Tawad kay nanay. Patawad sa aking anak. Humihingit ako ng patawad sa anak ko, lalo na sa anak ko. I'm sorry. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Umaabot na sa ₱250,000 batang na biktima ng sexual abuse online. Ayon po yan sa isang pag-aaral na tinalakay sa Senado. Ang malala pa, nagagamit na rin ang artificial intelligence para magmukhang hubad ang mga menor de edad sa kanilang mga litrato kahit hindi naman. Nakatutok si Ian Cruz. Naluha si Elias Ruby, di niya tunay na pangalan, sa pagharap sa pagdinig sa Senado tungkol sa paglaganap ng online sexual abuse at exploitation of children. Hinikayat niya ang mga tulad niyang biktima na basagin ang kanilang katahimikan ukol sa kanilang pinagdaanan.
And if I can do it, believe in yourself that you can do it too. Kung mananatili tayong tahimik, mananatiling walang takot ang mga tao na gumagawa nito, na nang-aabuso ng mga bata. Ayon sa DSWD, tinatarget ng mga online predator ang mga batang Pinoy dahil bukod sa kahirapan sa bansa, maraming laging naka-online kaya madaling katransaksyon. Filipinos are good in communicating in English, so this is another factor. Sa pag-aaral ng International Justice Mission Philippines at University of Nottingham, noong 2022 lamang, halos 250,000 bata ang naging biktima ng online sexual abuse and exploitation. Ipinapalagay na marami pa raw ang hindi na ire-report. Ang masaklap, 74% sa mga local facilitator, mga mismong kaanak o kakilala ng mga bata. For every trafficker, there are more or less 3 child victims. And these traffickers are usually relatives or people known to the victims. Nakakabahala na raw sa panahon ngayon, sabi ng Deep Web Connect, isang cybersecurity advocate. Dahil meron pang app online na kayang tila hubaran ang isang nasa larawan. There are bots na lets you undress yung mga minors or any other people gamit po sa pamamagitan po ng bots and artificial intelligence. Ngayon, nagigimbal ako dahil may undress AI pala na pwedeng hubaran gamit ang AI, ang batang yon, at ibenta ang picture sa internet, subscription pa. Sobrang nakakashock, sobrang nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang isang dayuhang vlogger. Kasunod ng umunoy mga panggugulo niya at pambabastos pa sa ilang Pinoy for the content. Nakatutok si Chino Gaston. I have a question for you. Nanguha ng sombrero ng isang gwardiya. No, I have a question for you. At akmang tatangay ng motorsiklo ng isang enforcer. Lihin mo, kuya. Lihin mo. Lihin mo yan. Ilan lang yan sa mga sunod-sunod na panggugulo na binidyohan at in-upload pa ng isang dayuhan sa isang commercial at business district sa Taguig. For the content pala talaga ito at gawain na ng Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky. Sa shoot nga nito sa Boracay Island, pinagmumura pa niya ang ilang empleyado ng Sea Sports Facility nang payuhan siyang magsuot ng helmet. Joking. He's not joking. He's the I was joking about the... Inaresto na ang Russian vlogger. Bunsod ng reklamo ng isang gwardyang pinagkatuwaan niya sa Taguig. You have the right to remain silent. Sinampahan siya ng reklamong theft, unjust vexation, alarm and scandal at violation ng anti-cybercrime law sa Taguig City Prosecutor's Office. Nagkaroon ng theft dahil ninakaw yung sombrero ng guard, tapos dahil nag-post siya kaya nagkaroon ng cybercrime. Opo. Then ito, yung mga guard, parang inaasar niya eh. Meron na mga alarm scandal, nag-create siya ng doon. Sa the public place, disruption of public order. Pero hanggang nang arestuhin ay tila walang ipinapakitang pagsisisi ang vlogger ayon sa Bureau of Immigration. Nang ilipat siya sa kanilang detention facility ay umaakto pa itong manghalik sa direksyon ng kamera at panay ang ngiti. Anything you say can be used against you. Bagamat haharap din sa deportation proceedings, hindi muna siya pauuwiin hanggang nadedesisyonan ang reklamong isinampa laban sa kanya o kung aabot ito sa kaso. Kung siya po ay mapatunayan na meron siyang mga kasalanan dito sa bansa, sa ating mga local courts, at siya po ay sintensyahan ng local courts ng pagkakakulong, kailangan tapusin niya po muna yung sintensya niya dito sa Pilipinas sa ating mga local jails before we can implement the deportation. Ang deportation naman ay halos tiyak na dahil sa paglabag ng mga panuntunan ng Bureau of Immigration para sa mga foreigner. Nakita natin yung mga acts niya doon sa mga pinost niya sa social media ay talagang disruptive at hindi kumbaga katanggap-tanggap sa ating society. Kaya ito po lahat ng checklists, kumbaga tick box for being an undesirable alien, chinikan na niya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ng Department of Tourism ang mga law enforcement agencies at BI sa kanilang mabilis na aksyon laban sa vlogger. Nakakuha ng impormasyon ng BI na naaresto na rin sa ibang bansa ang vlogger dahil sa mga kaparehong panggugulo at pang-aasar.
I have a question for you. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagpakita sa dalawang pagdinig ng Senado ngayong araw si Senador Bato de la Rosa na dati nang nagsabing posibleng magtago kung i-issuehan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. May mga legal na hakbang anya siyang inihahanda kung matuloy yan. Nakatutok si Ian Cruz. 2 linggo matapos niyang sabihing pinag-aaralan niya ang posibilidad ng pagtatago kung maglalabas ang International Criminal Court ng arrest warrant para sa kanya. Nagpakita si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Dumalo siya sa 2 hearing sa Senado kanina. Kaya naman reaksyon ni Senadora Amy Marcos. Si Senador de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police na nagpatupad ng madugong war on drugs ng Duterte administration na basihan ng asuntong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Sabi ng Senador, wala raw siyang ideya ukol sa warrant of arrest sa kanya. Pero kung sakali, naghahanda na raw siya para sa kanyang mga legal na hakbang. Naghahanda tayo. In fact, yung ginawa natin na petition sa Supreme Court, di ba, pending pa. Hintay natin yun. That's one of my preparations. Yung ginawa natin petition sa Supreme Court. Giit ng Senador, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC. If yung warrant na yan ay galing sa ICC, to hell with them. Pero kung warrant na yan ay galing sa ating local court, respetuhin ko yan. Kapag galing sa Supreme Court o galing sa RTC, respetuhin ko yan. 2018 nang mag-withdraw sa Rome Statute ang Pilipinas na naging epektibo noong 2019. Dati nang sinabi ng ICC na sakop nito ang mga umano'y krimen na ginawa noong mga taong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Sa ngayon, wala pa raw komunikasyon si De La Rosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit sa ICC detention cell sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Naghanda ng sabina si Senadora Amy Marcos para sa mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado ngayong araw ukol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kailangan pa itong pirmahan ng Senate President bago maihain. Nakatutok si Mav Gonzalez. Walang matanong mula sa ehekutibo, pulisya at militar ang mga senador sa pagdinig kanina ukol sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Gusto pa namang linawin ng Foreign Relations Committee kung sino ang doktor na nag-clear na bumiyahe ang dating Pangulo kahit mataas umano ang blood sugar, kung bakit Pilipinas ang naghatid sa kanya sa The Hague at kung bakit wala umanong passport at visa ang mga police escort na naghatid sa kanya. Maliwanag pa sa sikat ng araw na presidente ang nagbigay ng order na yon. Dahil sabi mo niya, he's just following orders. Kaya gusto natin malaman kay Secretary Teodoro sino nag-utos kasi tulad nga ng sinabi ninyo, wala nang mas mataas sa cabinet member kundi ang Pangulo mismo. Ang eroplanong yan, ayon sa Senadora, regular umanong ginagamit ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Who authorized the charter or lease since it was a private aircraft? And if it was paid for by the Office of the President, saan yung bid documents? Alam naman natin ang mode of procurement, tapakahaba. Meron rin naman presidential plane ang Air Force. Bakit iba yung ginagamit? At bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag? Gaya ng ipinaliwanag sa ipinadalang sulat sa Senado, sinabi muli ni Executive Secretary Lucas Bersamin na sapat na ang unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, kaya walang pinadalang taga-ehekutibo kanina. There are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. Pero tanong ni Committee Chair Senador Amy Marcos, paano ang pahayag ng palasyo nitong April 1 na hindi pipigilan ng mga miyembro ng gabinete? Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield
pangkalahatang pantago para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Ayon kay Senadora Marcos, may nakahanda ng subpoena pero kailangan pang pirmahan ni Senate President Chis Escudero. Bring them here to the Senate, now. Pinapaaral na ito ni Escudero sa Senate Legal Department. Sabi ng Korte, kapag valid ang invocation ng executive privilege, hindi pwedeng gamitan ng compulsory process ng Senado, kabilang na ang subpoena. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Humarap sa NAPOLCOM at humingi ng paumanhin ang MMDA official na si Gabriel Go dahil sa umano'y pamamahiya sa pulis na sinita niya sa isang clearing operation. Napatawad na siya ng pulis. Pero tuloy ang reklamo nito laban kay Go at sa nag-post ng video ng insidente. Nakatutok si Oscar Oida. Nagkamayan at nagakbayan pa sina NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan at hepe ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go. Nagpunta si Go sa tanggapan ni Calinisan kanina para humingi ng paumanhin sa kanya umunong pamamahiya sa isang opisyal ng PNP sa gitna ng kanilang clearing operation noong isang linggo. Iniimbestigahan ng NAPOLCOM si Go matapos mag-viral ang video kung saan pinapagalitan niya si Captain Eric Felipe ng QCPD dahil sa maling pagpaparada ng motorsiklo sa harap ng istasyon ng pulis. Sabi ni Go, wala raw siyang intensyong makasakit. Ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo at it's not the right thing to do. The respect for each other, it should always be the top-notch priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa at humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya personally. Commissioner, sana maghilom na ang mga sugat na nagawa at sana makamove forward na tayo. Huwag kayong mag-alala sa MMDA kasi di naman magbabago ang relasyon ng PNP, NAPOLCOM sa MMDA. We are your partners and we will still protect you. Public service continues. Pero sana daw ay isaalang-alang din ni Go ang kahihiyan na mga inuhuli, mapapulis man o pribadong mamamayan. Pakiusap mo na rin mula sa hanay ng taong bayan na respetuhin nyo rin naman yung mga rights of the private citizens. Kasi presumed innocent din naman yan, may mga karapatan din naman yan. So baka naman pwedeng huwag naman pahiyain kung di naman kinakailangan. Yes, that I have to agree with you, Commissioner. And rest assured, this will be taken care of. Tinanong si Go kung dapat pa ba ma-post sa social media ang mga operasyon ng MMDA. We have to extend our work humanity because this is public service. But of course, hindi po dapat ang trabaho natin is causing yun nga po, mayroong mga individual na napuput into limelight na hindi naman po dapat. So definitely there should be be cautious of this mga aspetong ito po. Kaninang hapon, naghain si Captain Felipe sa Quezon City Prosecutor's Office ng reklamo paglabag sa RA 10175 o Cyber Libel Prevention Act laban kay Go at sa isa pang nag-post ng video. Kahit hindi na po mag-apology sir, napatawad na po natin siya. Actually, sinusuportahan ko po siya dun sa crusade niya, again po dun sa illegal on cleaning on streets sa ating Metro Manila. It is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. With that po, as of this moment, yun lang po muna ang aking masasabi. It's well in his right kung ano man po ang aksyon na gusto po niyang i-take, no? And if ever po tumuloy po ang actions or steps ni Captain Felipe, we will answer it on proper forum. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang opisina sa San Fernando sa Pampanga na nag-aalok umano ng trabaho abroad pero may kapalit na malaking placement fee. Ang nabisto sa illegal na operasyon sa pagtutok ni JP Soriano. Sinadya ng mga taga-Department of Migrant Workers ang maliit na opisinang ito sa San Fernando, Pampanga na mistulang travel agency. Pero napag-alamang nagre-recruit umano ng mga Pilipinong manggagawa papuntang Southern Europe kapalit ng placement fee na aabot hanggang ₱250,000. Ayon sa DMW, i-entrap sana nila ang umano'y operator pero hindi sumipot kaya sila na ang nagpunta sa opisina. Agad itong pinaskilan ng closure signages at kinandado ang entrance. Ang opisina inireklamo ng mga naging kliyente nilang na-offload o hindi pinasakay sa eroplano dahil nabuking ng mga tauhan ng Bureau of Immigration na wala silang overseas employment certificate. Ayon po sa complainant, sila po ay ino-offeran ng isang overseas work sa Bulgaria sa halagang 90,000 to 100,000 ang monthly salary nila at sila po ay magbabayad ng hanggang 400 to 500 as placement fee para sa trabahong factory worker. Sa loob ng opisina wala ni kahit isang staff. May nakapaskil na mayor's permit pero sabi ng DMW itinanggi sa kanila ng LGU na may permit silang in-issue sa nasabing opisina. Wala rin daw itong lisensya mula sa DMW para mag-recruit at magpadala ng Pilipino abroad. Ilan buwan nang minamanmana ng DMW ang ahensya na bagong lipat daw sa San Fernando. Pangatlong lipat na nila ito dito at kanina ngang umaga nandito na yung team natin. Inaabangan natin yung may-ari kasi meron po tayong i-implement sana na entrapment proceedings. Hindi po natin alam ang dahilan kung bakit hindi po siya nagpakita pero gayon pa man, meron na po tayong inisyong closure order. Ito na ang ikasyam na opisinang ipinasara ng DMW ngayong taon dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal recruitment at human trafficking. Paalala ng DMW sa mga Pinoy worker mag-apply lang sa mga lehitimong recruitment agency na makikita sa kanilang website. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng pag-ulan kahit tag-init. Tuloy-tuloy kasi ang pag-iral ng northeasterly wind flow at easterlies. Ayon sa Pag-asa, ang northeasterly wind flow ay iba sa northeast monsoon o amihan. Mas mahina ang ihip nito at hindi gaanong nagdadala ng malamig na panahon. Ang easterlies naman, magdadala pa rin ng mainit at malinsangang panahon. Kanina, umakyat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Hinatuan, Surigao del Sur. Unang pagkakataon na sa Mindanao na itala ang pinakamainit na temperatura mula nang mag-umpisa ang tag-init noong March 26. Sa forecast na Pag-asa, sa parehong lugar pa rin inaasahan ang pinakamataas na heat index bukas na aabot po sa 45 degrees Celsius. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, lalo sa Cagayan at Isabela, Palawan, Mindoro Provinces at Bicol Region. Sa kabila ng 38 hanggang 40 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, nananatili ang tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Posible ring ulanin ang Samar at Leyte Provinces. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Kalat-kalat naman ang ulan sa Western at Central Visayas. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang posibleng ulanin bukas, kaya maging alerto ang mga residente. Ang Rodrigo Roa Duterte. Isang Pinoy na may kaanak umanong biktima ng EJK ang naghahanda ngayon sa The Hague para mag-apply na makibahagi sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa gitna niyan, nilinaw ng tagapagsalita ng naturang korte na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Maris Zumali. Maris! Emil, siniguro nga ng International Criminal Court na meron silang sistemang nakatakda para masiguro yung proteksyon o yung kaligtasan ng mga biktima at ng mga testigo na haharap sa pagdinig ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC.
Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1 kahapon, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. When we have an investigation regarding a certain conflict or a certain zone, like in the Philippines, we need to already kind of contact the media and contact the victims and try to prepare for when a case would come. For example, part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on. Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na inisyu sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Nilinaw naman ni Dr. Abdallah na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot umano sa droga at pinagbintangang nanlaban kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima nandito kami. Marami talaga at marami rin talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Emil, tiniyak naman ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima, lalo na yung mga pwedeng tumayong testigo para masiguro ang kanilang kaligtasan sa mga pagdinig. At yan ang pinakaseryong balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Nakahanda ang COMELEC na harapin ang petisyon sa Korte Suprema na ipatigil ang internet voting para sa mga Pilipino abroad. Isa sa ilalim naman sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nakatutok si Darlene Kai. Isang linggo matapos mapaslang doon ng isang election officer at kanyang asawa, tuluyan ang isa sa ilalim sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat ng Maguindanao del Norte. Hindi na po natin malalagay sa COMELEC control ang buong probinsya. Unfair sa mga munisipyo na wala namang kaguluhan. So that is too unfair na pag-usapan po ng komisyon. Nakafocus po kami sa Dato Odin Sinsuat. Inaasahang ilalabas bukas ang resolusyon at gabay tungkol sa hangganan ng kapangyarihan at responsibilidad ng COMELEC sa controlled areas. Samantala, nakahanda raw ang COMELEC na harapin ang petisyon sa Korte Suprema laban sa 4 na COMELEC resolutions na umano'y unconstitutional. Kabilang dito ang pagpapatigil ng internet voting para sa overseas voters. Sinabi ng mga petitioner na nilalabag ng automated na pagbibilang ng boto ang election automation law. Hindi rin daw otorisado ng batas ang digital ballots. Ang amin pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. At sinasabi doon na magre-report lang kami sa Kongreso patungkol sa pagpunta natin sa ibang mode of voting. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang paghahanda ng COMELEC para sa internet voting ng overseas voters sa 77 posts abroad na magsisimula sa April 13. Pero nakahanda rin naman daw ang COMELEC sakaling maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Supreme Court sa internet voting. Meron naman po kami na excess ng mga makina. Napakadali naming imprenta kung sakasakali ang mga balota. Nakahanda rin daw ang COMELEC sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. May mahigit 71,000 registered Filipino voters sa Taiwan. Kung gamit lang ang cellphone, laptops at an iPad, kahit po kung may mangyari man yung ganyang klaseng kaguluhan, makakaboto po sila.
May provision din naman daw sa Omnibus Election Code sa pagdedeklara ng failure of election sa mga lugar kung saan magkakaroon ng karahasan, terorismo, kalamidad o ibang pangyayaring nasa labas na ng kontrol ng sinuman. At pwedeng ipagpaliban muna ang eleksyon ng 30 araw. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kaing, nakatutok 24 oras. Pansamantalang pinalaya ang 17 Pilipinong ikinulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, wala pang kasong isinasampa laban sa 17 Pilipino pero iniimbestigahan sila para sa illegal assembly at pagtitipon ng walang permit. Habang hinihintayan, binigyan sila ng provisional release. Ibig sabihin, laya sa kulungan pero hindi pwedeng lumabas ng Qatar. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari silang patawan ng 6 na buwan hanggang 3 taong kulong at multang katumbas ng mahigit 150,000 hanggang 780,000 pesos. Tiniyak ng DMW na patuloy itong magbibigay ng legal at welfare assistance sa mga OFW. We're very, very thankful to the Qatari authorities, to the Qatari government for allowing the provisional release of the 17. I need to always put in that reminder to our kababayans to please observe host country laws and regulations. Iginiit ng PhilHealth na hindi pa nila kaya sa ngayon ang hangad na sagutin ang 100% ng pagpapagamot sa mga miyembro nito. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng pagsauli ng PhilHealth ng sobra nitong pondo sa kaban ng bayan, sinabi ng ahensya na 44.7% pa ang out-of-pocket expenses o inilalabas na gastos ng mga miyembro sa pagpapagamot. Pero nagdagdag na raw sila ng mga benepisyo. Sabi naman ng Finance Department, napunta sa mga proyekto para sa kalusugan ang 60 billion pesos na ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury, gaya ng bayad sa frontliners, pagpapatayo ng mga ospital at pamamahagi ng libreng gamot sa mga mahihirap. These are all legal. Wala po kaming nilabag na batas. Not a single centavo meant for the members' coverage was touched. Not a centavo of benefits was compromised. Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa dagdag taripa ng Amerika sa mga inaangkat nilang produkto. 17% ang ipapataw na ayon sa isang ekonomista na may epekto sa presyo ng bilihin, dollar remittances at iba pa. Pero may good news din naman ayon naman sa gobyerno. Nakatutok si Mark Salazar. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Ang babalangya nitong Marso, tinutuon na ni US President Donald Trump. Hindi bababa sa 10% ang reciprocal tariff ang ipapataw sa lahat ng produktong ibebenta sa Amerika mula sa 185 bansa o teritoryo. This is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Pwede pang tumaas yan, depende sa bansa. Ang mga produkto mula sa Pilipinas halimbawa, papatawan ng 17% na reciprocal tariff. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Of course, tayo'y dapat tumugon sa ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Hindi tayo malaki ang ina-export sa US. Sa datos ng PSA, 16% lang ng total export ng Pilipinas ang dinadala sa Amerika o katumbas ng mahigit 690 billion pesos. Pero kung ang Department of Trade ang tatanungin, pwedeng good news ang bagong taripa. Nang itaas kasi ang taripa sa lahat ng bansa, lumabas na isa tayo sa pinakamababa sa Asia. Mas mataas ng konti sa 10% tariff sa Singaporean products. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Isa pang good news, karamihan ng ine-export natin sa Amerika gaya ng electronics at earth minerals ay exempted naman sa pinataas na taripa. Sabi ng isang ekonomista, bad news yan.
Posible kasing magtaas sila ng interest rate para agapan ang pagmahal nila ng bilihin. Pagka nagtaas sila ng interest rate, tataas din ang halaga ng dolyar kontra piso. So pagka nagtaas yun, sasadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal yan. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Invasive at big distraction. Ganyan inilarawan ng American author na si Nicholas Kaufman ang sagutan ng mga pro at anti-Duterte sa kanyang social media page matapos siyang mapagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilan naroon anya para magbigay linaw at humingi ng paumanhin. Nakatutok si Bea Pinlac. Dalawang magkaibang tao, parehong Nicholas Kaufman. Ang isang Kaufman, lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang isa naman, American author ng horror at thriller. Ang manunulat, tila walang kamalay-malay na nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento ni Kaufman na halos isang buwan nang binabaha ng mga comment at message mula sa Filipino netizens ang kanyang social media pages. Kaya napapost na siya para sabihin na hindi siyang Kaufman na abogado ni Duterte. The first couple of weeks, it was all very pro-Duterte. People thought I was his ICC lawyer and wanted to wish me good luck and give me all sorts of best wishes. This week things changed and the more anti-Duterte crowd found me as well. They started sort of arguing with the pro-Duterte crowd in my comments. It blew up. It feels very invasive because it's been a big distraction, you know, to me trying to get any work done or anything. Dalawang beses nang nag-post si Kaufman sa Facebook para umapelang ihinto na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Believe it or not, there are people who commented that they thought I was lying. Apparently, they feel that Nicholas Kaufman from the ICC has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City, which is very strange. Isang language barrier sa nakikita ni Kaufman na ugat ng kalituhan. Please stop. You've got the wrong guy. I would like for them to please just, kindly stop. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Siyam na araw bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pag-iikot ng senatorial candidates para ipahayag ang kani-kanilang advokasya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Cash grant para sa 50 years ng kasal ang isinulong ni Sunny Matula. Ipinaglaban ni Liza Masa ang karapatan ng kababaihan. Advokasya ni Jerome Adonis ang dagdag budget sa edukasyon. Pagpapalakas ng health service ang kay Nars Andamo. Pagtaas ang sahod ng manggagawa ang kay Mimi Doringo. Kasama rin nila si Modi Floranda. Bumisita sa Iloilo City si Heidi Mendoza. Libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Committee on Agriculture. Pagbaba ng presyo ng bilihin ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Susuportahan daw ni Ariel Carubin ang mga batas para sa PWD. Nangako si Camille Villar ng suporta sa infrastructure projects. Pagalis ng VAT sa kuryente ang inilaban ni Benhur Abalos sa Angeles City. Iminungkahi ni Bam Aquino ang pagsama ng job training program sa mga paaralan. Advokasya ni Mayor Abby Binay ang pagpapalakas ng early childhood education. Gustong pahabain ni Senator Bong Revilla ang termino ng barangay officials. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang agrikultura. Tinalakay ni Senator Pia Cayetano ang inclusive community-driven leadership. Sustainable stormwater management ang isinusulong na David D'Angelo.
hangad pataasin ni Leody de Guzman ang sahod ng mga taga-probinsya. Mga magsasaka ang prioridad ni Luke Espiritu. Pagpapalakas ng sports ang isinulong ni Senator Bongo. Pagwawakas ng korupsyon ang panawagan ni Ping Lacson. Pagpapalago ng turismo ang advokasya ni Senator Lito Lapid. Kapakanan ng mahihirap ang isa sa mga prioridad ni Congressman Rodante Marcoleta. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Adjusting po sa outside world at kung minsan ay nasisipang sa mga iniwan nilang PBB housemates, sina Ashley Ortega at AC Bonifacio. Ano naman kaya ang kanilang say sa mga natatanggap na negative comments online? Makichika kay Lars Santiago. AC and Ashley, you have just been evicted from the Big Brother house. Mula sa pinag-usapang pagkaka-evict nila sa bahay ni Kuya nito lang weekend. 2 beses nang nagkita uli sa outside world sina Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition duo Ashley Ortega at AC Bonifacio. Emosyonal na AC Ashley. Kahapon ay nag-guest sila sa It's Showtime. At ngayon ay may special interview naman para sa GMA Integrated News. Nasa adjusting phase pa rin daw sina Ashley at AC. Parang ang bilis lang ng pacing, Tito Lar, dito sa labas, sa outside world. It's so fast. So I feel like we also have to catch up para syempre hindi kami pwedeng ma-stuck doon eh. Wala pa pong 1 week since we got out eh. So we're still really processing and getting used to the outside world po ulit. Kahit 3 linggo lang sila sa bahay ni Kuya, hindi maiwasang manibago nina Ashley at AC sa kanilang dating routine. Ngayon ulit ako nag-drive, naninibago, pero inuna ko talaga muna kausapin yung mga taong mahal ko sa buhay. Actually, yesterday was my first day na talagang I listened to music. Parang I was slowly getting back into my regular life. Sa kabila niyan, di raw maiwasan ng duo na masepanks sa housemates na iniwan nila sa loob ng bahay ni Kuya. Our friendship, our family po talaga, it was genuine and true. And yun po, parang yun po yung pinaka namimiss ko ngayon, the housemates. Ako dito, Lar, sobra. Especially si Ate Clang kasi I think the other day, yesterday, nag-out siya. At ngayon ngang nag-out na si Clarice de Guzman bilang bisexual. Nung nakita ko yun sa social media, na I wanted to hug her and be there for her and tell her that I'm so proud of her. I'm so proud of her. I wanted to be one of the people in that house to take care of her now. Ngayong nasa outside world na, hindi maiwasan ni na Ashley at AC na makabasa ng negative comments ukol sa kanila sa social media. Pero hindi raw magiging dahilan yan para masira ang nabuo nilang friendship. We know details that other people also don't know. Me and Ate Ash, what we went through, there's more to it than what was shown. Alam namin kung saan kami nanggagaling. And of course, bilang ate sa isang loob ng bahay, on the outside world, papanindigan ko na rin. That's talagang magiging ate ako for AC. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil? Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.